Ang pamagat ng aking short film ay daan. Umaga pa lang, halos hindi pa nga sumisikat ang araw. Kailangan ka na maglakad. Tatahakin mo, halos hindi mo makita ang daan. Sobrang kadiliman. Aga pa kasi. Bakit nga ba naglakad? Hingkit na sumakay. Ewan ko. Hindi ka rin nga alam eh. Siguro, mas gusto ko na nilalakad ko ang buhay. Hindi ba shortcut? Ito, ang kalimitan kong dinadaanan. Walang landas. Halos madilim. Puro mga bahay sa kabilang ibayo. Bahay namin. Yan. Ganyan-ganyan palagi. Araw-araw. Kailan kayo mababago ang buhay? Yan ang bahay pagka namin. Bali mga tita ko malayo. Ba't nga ba ako naglakad? Ano bang meron sa paglalakad? Siguro, masaya. Nakaka-exercise. Kahit wala ng daan, madilim pa ang kapaligiran. Kaiba kasi talaga ang paglalakad eh. Bukod sa healthy na, nakakatulong pa sa sarili mo. Yun nga lamang, minsan ang mga landasin ng tao ay iba. Iba-iba kasi tayo eh, di ba? Yan. Diyan ako madalas dumadaan. Mamaya nandyan na ako sa tulay na yan. Yan ang daanan ko araw-araw. Araw-araw. Hindi man kita pero halos sasagubat na ako. Yan ang mga puno ng saging. Araw-araw ko ninadaanan yan. Nating ko pasok sa eskwelahan. Ilang naman ang tanging pamamaraan eh. Oops. Mukhang may buwan pa. Yan ang mga puno ng saging. Parang buhay din yan. Maraming balakid. Para makita mo liwanag, kailangan pagdaanan silang lahat. Diba? Sa paglalakad kasi marami kang makikita sa ibang bagay. Bagay na kalimitan hindi na nakikita ng iba. Kaya ni Manong. Palapit na ako ng palapit sa tulay. Poste pa nga dyan. Yan. So, dito ang daanan. Yan ang aming lugar. Wala sa ibaba ng tulay, syempre. Yan ang landas ko. Kabilat kanan, halos hindi makita ang landas. Pasikat na rin ang araw. Kaya maya lang sikat na po. Ayan. Eto na. Dapat ko na tayo. Kaya kiniisip kong babalik ba ako sa kaliwa. O tutuloy lagi ako sa kanan. Ay. Kailangan din nito. Diretso na lang sa tulay na to. Tulay na kung saan ay masasabi ko na sa kabila naman nito eh meron naman akong inaasahan kahit paano. Kahit sa kabila lang ng tulay o ng daan. Makita mo? O ba? Hindi pala kita. Yan. Yan ang aming lugar. Nakita niyo naman ang aming lugar. Yan ang hindi ganong napapansin ng iba pag sila naglalakad. Kasi naisip sila, sumakay na lang sa bus o sa tricycle. Yung tipong mabibilis. Walang hinto. Ayoko ng ganon. Hindi ko kontrolado kung anong oras ako makakarating. Ano kung traffic, hindi ba? Yung mga bus pa. Simbahan. Kanina madilim ngayon, maliwanag na, no? Kasi doon ako galing. Yan, sa gubat na yan. Oo. Doon ako galing kanina. Sa gubata na yan. Saging. Ito yun. Ito. May ilog din dito sa lugar na dinadaanan ko. Para sa akin, okay lang to. Kaso, masyadong madilim. Maitim nga lang ang ilog namin dito. Ito pa, isa. Naglalakad ka, makakita ka ng mga bagay na kakaiba. Bisikleta. Mga sinampay ng mga squatter. Buwan. May buwan pa pala hanggang ngayon. Yan ang daanan ng buhay ko. Kung makikita nyo naman.
Isang tulay lang lagi ang dinadaanan araw-araw. Palagian yun. Hindi naman nagbabago ang tulay na to eh. Buwatan din na yun ito. Siguro, gano'n na. Saan? Buwan sa tuwid na daan, kailangan mo tumawid dito sa rough roads o sa kabila ng daan. Kasi, hindi naman lahat nasa kanan, di ba? Minsan, kailangan mo rin pumaliwa. Para, masigurado mo na masaya ang naging buhay mo. Kung makakarating ka talaga doon sa paroroonan. So, ikaw ba'y nakasakay? Nakakita mo mga tanawing kakaiba. Kaya ng kontador. Supply ng kuryente. O tricycle na nakaprado sa kabilang karto. Yan. Gusto ko madalas sumili ko. Kalimutan, kailangan mong bumaba. Siyempre, buhay talaga eh. Bababa ka muna. Tatuloy sa maliit na sulay. Papasok sa eskinita. At eskinitang madilim. Madilim na madilim. May question sa akin tungkol ng Sampaloc. Kaya ito, pader na kabuwali, mga likuan daan. Yan, mga question natin yan. Ito, ang puno na yan. Lugar na to. Saan mapapagitnaan ka ng dalawang pader? Ganun talaga mga daan. Maliliit, malalaki. Pero ito lang naman, kasi rodohan ang mga yan eh. Kaya mo siyang daanan kahit gaano pa to kaputik, katuwid, kaliko. Ganyan, liliko uli ako. O kalubak. Ganun ang daan. Mga puno, mga yero, mga kakaibang encryption. Parang ka lang naman nasa loob ng cave, di ba? Ito, ngayon mo. Parang ka lang nasa cave, oh. Vampires. Ano ba yan? Yan, dito rin may nagpakitang multo nun. Ayan, oh. Diba? Makakita ka ng mga kakaibang bagay pag ikaw ay naglalakad. Yan ang katotohanan eh. Rough roads man, o hindi, makakita ka nun. Diba? Nakakatawa dito. Paglabas ko sa poste o sa kantong to, parang ibang lugar na naman uli. Kaliwa o kanan, ibang tatahakin mo na namang lugar. Yun ang nakakatuwa para sa paglalakad. Hindi yung common na paglalakad, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Nakakatuwa. Nakita ko mga bata. Ito po uling bata. At yan yung Cervantes. Kasama sa pinikula ko, kakaiba talaga. Pero sa mga daang tinaka ko siguro sa buong araw pagpasok sa eskwelahan, isa lang siguro masasabi ko, sa layo man nun, sa pa rin ang babagsakan. Para bang sa kasabihan, sa layo-layo man din daw ng prosesyon, sa isang lugar pa rin ang tuloy nun. Ako ganun din. Kahit saan man tayo dumaan, pag tricycle ka man sumakay o hindi, sigurado, isa lang ang babagsakan mong pupuntahan. Maliban kung hindi ka talaga doon pupunta. Sa eskwelahan ng agro.